Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Isa ang patay habang dalawa pa ang hinahanap sa gumuhong sanitary landfill sa Davao City. Alamin natin ang detalye mula kay Noreen Igonia. Noreen? Yes, Naomi, manong-manong binungkal ng mga residenteng ito ang gabundok na basura na tumabon sa tahanan ng tatlong individual matapos gumuhang sanitary landfill sa barangay Mentubuk District, Davao City, alauna 15 ng hapon itong Miyerkules, Mayo 20. Hanggang sa na-recover ang bangkay ng 31 taong gulang na basurerong si alias Cristel, habang patuloy pa na pinaghahanap ang dalawang senior citizen na sina alias Luisa, 78 anyos at alias Rosita, 67 anyos, na pawang nanirahan sa gilid lang ng natural na sanitary landfill. Sa investigasyon ng mga otoridad, biglang gumuho ang dump site matapos lumambot ang bundok ng basura dahil sa sunod-sunod na pagulan sa lugar. Nagpapahinga noon sa kanilang tahanan ng mga biktima ng mangyaring insidente. Sugatan naman ang isang 16 anyos na lalaki at isa pang babae na ngayon ay patuloy na ginagamot sa paggamutan. Then hindi pa nakikita yung dalawang missing na senior citizen as of this time po. Kasali yan ma'am sa kinakandak na investigation ng ating kapulisan in coordination sa ating local government unit po. Kung may makita po tayo na may mananagot dito sa nangyari ito ma'am. Napag-alaman na matagal nang pinagbawalan ng lokal na pamahalaan ng mga residente na manirahan malapit sa lugar dahil delikado ito at binigyan sila ng relocation area, ngunit tumanggi sila dahil sa basura ang kanilang hanap buhay. Sa ngayon ay pansamantalang inilikas ang mga residente sa kanilang barangay gym. Nabigyan na rin sila ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sinimulan na ng Metro Manila Development Authority o Metropolitan Manila Development Authority ang pag-aalis sa mga bara at paglilinis sa waterways, mga ilog at pag-inspect sa mga pumping stations para maiwasan ang pagbaha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, panahon pa lang ng tag-init ay ginagawa na nila ang paglilinis. Pero marami pa nila silang gagawin na adjustments base sa unang buhos sa malalakas na ulan. Basura ang nananatiling unang dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Iginiit ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na kung kinaya ni Senador Ronald De La Rosa na sumipot para makaboto sa pagkapalit ng House leadership, kaya rin niyang lumutang sa gagawing paglilitis kay VP Sara Duterte para sa kinakaharap nitong impeachment case. Ayon kay Luistro, mahalagang si Bato mismo ang dumalo sa proseso, saksihan ang pagbubukas ng ebidensya, paglalahad ng mga testigo at higit sa lahat ang pagboto. All due respect kay Senator Bato, no? Kung nirisk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process. You are doing this for the Filipino people. Kasama to doon sa pinanumpaan mo. Ito ay pag-respond mo sa iyong constitutional duty. And why should you not be present, no? So, my position really is the senator judges should be present, not only in the presentation of witnesses, presentation of evidence, but also in casting their vote, because that is a very solemn, sacred duty. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.